K-Channel News with Comedy Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa pagsulong ng kalokohan. Karambola ng SUV, pampaserong bus at motorsiklo, nakuhanan ng dashcam, driver ng motorsiklo, patay matapos na nasagasaan ng pampaserong bus. Isa na namang ulit ng motorsiklo, bumangga sa isang tricycle sa harap mismo ng Sitio Campo sa Malbual. Driver ng motorsiklo, patay! Barinong DJ habang nagsiselfie, sinapak ng isang lalaki. Ang resulta sa kanyang ginawa, pinugbog ng taong bayan. At sa gitna ng gabi, aktwal na pagpapakita ng lunar eclipse na una ng aming team. Magandang umaga, tanghali, gabi, magdamag sa inyo lahat. Andito tayo ngayon sa Hidden Valley Mountain Resort sa Kapinamangaan. Hindi nakikita niyo po ang view na hapunan na marami ang turista, lokal, bata, matanda ang naliligo, especially sa wave pool. Naman ay weather ang tunog kung saan ay mayroong sinyalis niya. Magkakaroon ng halo ng swimming pool o tulad ng ingay. Once naman yung ingay, ang sabing wave pool ay aalon ang nasaang mismong wave pool sa swimming pool na ito. Iiksihin natin ang mga nakalat natin ng mga babalita sa as best as possible at sa lalong madaling panahon dahil nakahabol tayo ngayon sa petsa ngayong ito sa 10 ng Marso. Dahil ang mga balitang na itong ating nakuna ngayon ay mag-iisang buwan na ang traffic. At ang una ay nandiyan ay ang patrol sa trapiko. Nagkaroon ng karambola sa Southern Cebu matapos ang kasunod ng pagkabangga ng SUV, motor at pampaserong bus. Patay naman ang HPG na driver matapos na simula na po ang wave sa wave pool. Anyways, makikita niyo po sa dashcam na kung sa diin naman ay bumangga ang isang SUV nito na nasa likod ng dashcam. Kasunod naman ay umipilit sanang umiwas ng pampaserong bus. Yun nga lang ay nakasalpukan pa nito ng isang pampaserong isang motorsiklo na papunta pa southbound. Patay naman ang SPD driver na mismong sakay ng mismong driver ng pampas na mismong sakay ng motorsiklo. Ilan rin sa mga SUV na katalikod ito ay bumangga rin at resulta ng karambola. Iniimbestigahan pa ang nasabing incident. Isa pa rin disgrasya ang nangyari matapos na nagkabanggaan ng isang motorsiklo at isang tricycle sa tapat lamang o sa harap lang ng Sitio Malbual Campus sa Malbual. Makikita niyo po sa CCTV camera po sa din ay mabilis ang pagtakbo ng motorsiklo nga pa-northbound at inovertikan pa dito sa motorsiklo nang biglang bumangga sa isang pampaserong tricycle na papunta sana sa kabilang lane para mag-drop off ng pasahero. Patay naman ang driver ng motorsiklo matapos sa impact. Sugatan naman ang mismo mga pasahero ng tricycle at critical naman ang
ay ang sakay ng motorsiklo. Ayon sa investigasyon at sa saksi, nagmamadali ang motorsiklo na mag-asawa ang sakay. Sabay pa noon ay unang beses pa daw na naghatid sa kanyang asawa papunta sa kanyang trabaho. Babala lamang po, sensitibo po ang aking ibabalita po ngayong ito. Natagpuan patay noong 19 ng Pebrero ang isang naaagnas na bangkay ng isang batang babae. Noong ang babae ito ay nawawala pa noong 11 pa ng Pebrero. At ang sanhi ay mismong ginahasa pa ng sarili ng tsuhi. Bakit kaya lalo pang tumataas ang kaso ng rape? Lalo na sa mga kababaihan. Paano natin ito maiiwasan? Yan ang paghihimas-himasin at ang balitang ito ni General Mirasol sa The Deep Dive. Alala lang po, ang pag-uusapan natin ngayon ay may mga sensitibong detalye. Bakit? Tila may mali sa paraan natin ng pagprotekta sa mga bata. Ating alamin. Simulan natin sa malagim na sinapit ni Crystal Joy Abarquez, isang 12 anyos na taga Cebu. 8 araw siyang nawala at nang matagpuan, nasa karumal-dumal na kalagayan na. Ang suspek, pinsan niya mismo na may dati ng 2 kaso ng rape. Nakakakilabot, di ba? Pero teka, tingnan natin ang sinasabi ng mga numero. Dito nagiging komplikado. Isipin nyo, sa loob lang ng 54 na araw, 41 na bata ang nasagip mula sa online abuse. Pero heto ang kakatuwa, bubaba raw ng mahigit 57% ang rape cases ayon sa PNP. So paano nangyari yon? Kung bumababa ang kaso, bakit may mga trahedyang tulad nito? Para maintindihan natin, silipin natin ang mga batas na dapat sanang nagpoprotekta sa kanila. Isa sa pinakamahalaga rito ay ang Republic Act 9262 o ang Anti-Vow WC Act. Ang isang mahalagang konsepto dito ay public crime. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, krimen ito laban sa lipunan. Itutuloy ng gobyerno ang kaso kahit magkaareglo pa. Pero kahit may batas, may isang nakakakilabot na pattern na paulit-ulit nating nakikita. Ang common denominator, inakit sila ng mga taong malapit o pinagkakatiwalaan nila. So ang panganib pala ay hindi lang sa labas, madalas nasa loob mismo ng circle of trust. So anong magagawa natin para matigil to? Paano natin sila mapoprotektahan? Para sa mga magulang, payo ng PNP, bantayan ang online activities ng mga anak ninyo. Pero hindi to kaya ng mga magulang lang. Kailangan ang buong komunidad. Tayong lahat. Bumaba nga ang crime rate, pero mas ligtas na ba sila? O baka hindi lang natin nakikita ang buong kwento? Mula sa Deep Dive, Jermeline Mersol, K-Channel News. Nasapak si Marinong DJ sa gitna ng kanyang concert. Nagsiselfie pa siya doon sa stage. Kita niyo po sa video na kung sa diin naman ay nagsiselfie si Marinong DJ sa kanyang mga fans nang biglang may sinapak ng isang lalaki si Marinong. Ang resulta is binugbog ng taong bayan ang mismong lalaki. Sa nakalagay niya source ay lasing di mano ang lalaki kaya nagawa niya na masapak si Marinong DJ. Sa nakuha naman niya balita ay wala nang plano si Marinong DJ na sampahan ng kaso ang mismong lalaki. Pero kung may plano sa sampahan ng kaso, comment down below because yan ang nakuha natin ng balita noon. At sa huling balita, lunar eclipse na kuna ng aming team. Magdamag kasi inaantay ang mismong lunar eclipse mga bandang alas 12 na ng madaling araw. Pinantay hanggang sa makita na mismo ang aktwal na pagpulaan ng buwan hanggang sa pagtapos nito ng lunar eclipse. Kung napapansin nyo ang aking sinasabi dito ng alas 12 hanggang alas 2 sa madaling araw ang nabanggit ko na pag-actual ng lunar eclipse. Yan kasi ay nung nakarang taon pa to nakunan ng aming team. Hindi kagaya sa reason ngayon na lunar eclipse na alas 8 ng gabi. Klase kasi ng aming team yung panahon na yun. Kaya kinuha na namin ang footage doon na lang nakaraang taon. Para may maibalita kami dito sa pasada. At
Diyan nagtatapos ang mga pampasadang mga balita ngayong 10 ng Marso taon 2026. Maraming salamat sa panonood at sana enjoy kayo. Kung nag-enjoy kayo, make sure na mag-like, comment at mag-subscribe para sa mga huli pang mga balita na darating pa sa mga darating na buwan. And again, I deeply apologize na rin because is napakarami talang mga gawain, schoolworks, etc. At hindi ko mas-squeeze in ang schedule ng mga balita. So kaya nga nahuli na ako sa broadcasting and it's been and yung mga balita na nakakalap is mga mag-iisang buwan na. Napapanis na. Kaya kung gusto nyo pa ng mga huli, mga pinakahuling mga balita o mga nakaramang buwan pang ibabalita namin, please make sure na mag-like and subscribe. Sana hindi lagi ito. Sana hindi lagi. Alam niyo ba, sasabihan na dyan tapos mga pampasada mga balita, magandang araw, gabi sa inyong lahat.